upang magsulat. Actor? Live! Uy! Ganito po ako ngayon sa Maynila. Kusan, umuulan po ng malakas, binabagyo po kami. Sobrang lakas ng ulan at ng hangin. Lumilipad po ang basura. At ako po ngayon ay nababasa at nadudumihan. Pero, kung makita niyo po sa aking paligid, sobrang basa po ng at sobrang kalat. Dahil po ito sa bagyo. Nabilakas ng climate change. Sa tingin niyo ba, nakapanahon na ba ngayon na magpasa ng batas ukol sa pag-aano ng climate change sa Pilipinas? Alas 12 ng umaga nung tumama ang bagyong Patong sa kalupaan. Naranasan ng buong news team namin ang bagsik at bangis ng hangin na dala ni bagyong Patong. Amin nasaksihan ang mga bagay, bahay, at mga bubong na nililiparan kasama na ang mga tao. Dito kami nanirahan at namalagi sa loob ng ilang oras para lang magpalipas at manalangin na sana tumigil na rin ang bagsik ng bagyong Patong. My country is being tested by this hailstorm called Typhoon Batong. We remain uncertain as to the full extent of the damage and devastation as information trickles in agonizingly slow manner because power lines and communication lines have been cut off and may take a while before they are restored. The initial assessment showed that Haiyan left a wake of massive destruction that is unprecedented, unthinkable, and horrific. And the devastation is staggering. I struggle to find words even for the images that we see on the news coverage. And I struggle to find words to describe how I feel about the losses. Up to this hour, I agonize, waiting for word to the fate of my very own relatives. What gives me renewed strength and great relief is that my own brother has communicated to us and he had survived the onslaught. I speak for my delegation, but I speak for the countless people who will no longer be able to speak for themselves after perishing from the storm. I speak also for those who have been orphaned by the storm. I speak for those who have the people now raising its time to save survivors and alleviate the suffering of the people affected. We can take drastic action now to ensure that we prevent a future where super typhoons become a way of life. Can we ever attain the ultimate objective of the convention, which is to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system? By failing to meet the objective of the convention, we may have ratified our own doom. We have to confront the issue of loss and damage. Loss and damage is a reality today across the world. We cannot solve climate change when we seek to spew more emissions. In solidarity with my countrymen who are struggling to find food back home, and with my brother who has not had food for the last 3 days, with all due respect, Mr. President, and I mean no disrespect for your kind hospitality, I will now commence a voluntary fasting for the climate. This means I will voluntarily refrain from eating food during this COP until a meaningful outcome is in sight, until concrete pledges have been made to ensure mobilization of resources for the Green Climate Fund. We cannot afford a fourth COP with an empty GCF. Until the promise of the operationalization of a loss and damage mechanism has been fulfilled, until there is assurance on finance for adaptation, until we see real ambition on climate action in accordance with the principles we have so upheld. Mr. President, this process has been called a farce. It has been called an annual carbon-intensive gathering of useless frequent flyers. It has also been called saving tomorrow today. We can fix this. We can stop this madness.
Thank you, Philippines, for your great speech. Nandito po tayo ngayon sa library ng NCPAG upang malaman ang puso ng taong bayan tungkol sa usapin ng climate change. Tatanungin po natin sila kung meron po ba silang, kung payag pa ba sila sa pagbasa ng isang batas tungkol sa climate change. Ano po masasabi ninyo sa climate change? Sang-ayon po ba kayo sa paggawa ng isang batas tungkol sa climate change? Oo. Para maging ready yung sambayan ng Pilipino pag nagkaroon ng climate, ay ng disaster, gano'n. Diba? Kayo po. Oo. Para maging ready yung mga tao. Kuya. Ako po si Atang Araulo mula sa ABS-CBN NCPAG. Pwede akong tanong? Pwede. Alam niyo po ba na merong climate change? Meron, siyempre, bagong panahon. Tapos, dahil po sa naranasan po natin mga bagyo at mga kalamidad sa Pilipinas, sa tingin niyo po ba, napapanahon na ba para magpasa ng isang batas tungkol dito? Dapat lang kasi kailangan ng tao makialam sa ating kalagayan ngayon at sa ating nararanasan na pag-iiba ng ating kapaligiran. Kaya dapat tayong gumawa ng paraan para mabawasan ang mga pollution o nagdudulot ng pagbabago sa ating kapaligiran. Ayun lamang. Salamat! Miss Fist! Pwede ba ito matanong? Okay. Alam mo bang tungkol sa climate change? Alam mo bang merong climate change ngayon? Oo naman. Do you feel it? Siyempre, I can feel it. Okay, you feel it. So, alam mo na, payag ka ba na magpasa ang batas, ang Senado at Kongreso tungkol sa usapin ng climate change? Oo naman. Para masabi naman natin na may nangyayari. Yun na ba masasabi mo? Oo. Ano ba gusto mo sabihin ko? What's your number? No thanks. Dito po ulit tayo sa NCPAG Library mga kaibigan, ng NCPAGers, para malaman po ang puso ng taong bayan tungkol sa usapin ng climate change. Pwede po ba mo magtanong? Pwede. So, guys, paano ba kayo sa pagpasa ng isang batas tungkol sa usapin ng climate change? O hindi? Oo, pwede na. Sige. Ikaw, kayo po. Yes. Ako? Siguro naman kailangan mo lang bigyan ng kalampatang study kasi meron kasi tayong, may mga countries kasi na nag-aaway-aaway kung totoo ba yung climate change in the first place or totoo ba yung global warming in the first place. So siguro prove muna nila kung may climate change ba talaga or hindi. Kasi pag bumuo tayo ng batas, necessarily gagastos tayo ng pera dyan. Magkakaroon ng, syempre, gawa ka ng batas. Basically, sabi nga nila, may mga disaster awareness programs or whatever. So basically, mag-i-invest ang gobyerno natin dyan. So I believe, kung magawa nila ng climate change ako, i-justify mo nila sa tao na may climate change talaga. Kasi as of now, hindi ko din alam kung, informed din ako kung meron ba talaga or hindi. Salamat po sa inyong napakagandang sagot. Kayo po. Do you... We agree po. So, payag po kayo sa pagpasa ng isang batas ng sa climate change? Somehow. 50-50 torn apart. Kayo po. Pag-uwi na lang din yung name kasi nga, hindi theory pa lang yung climate change mismo na concept. So, palitan na lang yung name. Hindi kami nag-aaral. At, ayun po mga kaibigan, ang puso ng taong bayan sa NCPAG.
NC Paggers, ating pong nasaksihan ang isa sa mga pinakaunang sulyap sa bagong pelikula ni Senador Litong Lapid. Nag-break sila. Tara, kausapin natin. Senador Lito, pwede po ba magtanong? Sige lang. Ano pong masasabi ninyo sa policy formulation stage ng Climate Change Act? Pero una muna, siguro, ang tatanungin mo dapat si Senator Lopez dito. Mas marami siyang alam sa akin. Pasensya na po, Senator Lowgreen. Pero, Ayos lang. ano pong masasabi niyo tungkol sa aking katanungan? Magandang gabi mga NC Paggers. So, paano nga ba ginawa ang Climate Change Act of 2009? So, noong 2007, ako yung pinakaunang senador na nagsumite ng batas sa Senado ukol sa climate change. So, tinawag ko yung Philippine Climate Change Act of 2009. 2007 pala. Yun. Tapos naman, nagpasa din ako ng bill sa Senado na pinamagatan kong Low Carbon Economy Act. Yun naman ay para mabawasan yung pag-release ng carbon sa paligid. Kasi di ba sobrang polluted na ng Metro Manila at ng Pilipinas. Saka po kayo. Tapos, meron ding sinumite si Senador Miriam Defensor Santiago na batas ukol sa climate change at pinamagatan din niya yung Philippine Climate Change Act of 2008. Ayun nga. Tapos dagdag dito kay Low Green. Meron ding mga sumunod pang Senate bills katulad ng Senate Bill number 2359 tungkol sa drinking water adoption na sinumite rin ni Miriam. Tapos Senate Bill number 2388 yung Climate Change Educational Program Act. Sa sobrang bibo ni Miriam siya ulit nagsabit nun. Tapos yung sumunod syempre yung bill ko naman, Senate Bill number 2441 ang kaisa-isa kong bill na sinabit, yung Climate Change Education Act of 2008 na hindi naman nasali sa actual law na gagawin. Tapos bukod sa mga Senate bills, meron din naman kaming tinatawag ng mga Senate resolutions. Tapos yung may 4 na Senate resolution na kinonsider dito. Senate Resolution number 201, Senate Resolution number 191, Senate Resolution number 208, tsaka Senate Resolution number 289. Yung mga Senate resolution na to, ang topic lang nila is about the adaptation dun sa policy ng Albay tungkol sa disaster. Kasi hindi may disaster na nangyari sa kanila tungkol kay Renin noon. Kaya yun, gusto i-adapt ng Senate. Tapos nung yung sumunod na proseso, tinanggal na yung mga hindi masyadong nakakatulong na Senate bill, katulad nga yung Senate bill ko. At tinira na lang yung 3 Senate bill Senate bill. Yung Senate bill number 1890, yung Senate bill number 2336, tsaka Senate bill number 2388. Ayun lang naman. Kasi sinama rin lahat ulit ng Senate resolutions. Tapos alam ko meron pang alam si Low Green tungkol dito. Ayun. So, meron nga mga bills na tinanggal at mga pinagsama-sama. So, nung pinagsama-sama silang lahat, naging Senate Bill number 2583 sila na pinamagatang Climate Change Act of 2008. Tapos naman, same year na yon, meron ding sinumite na bill sa House of Representatives na katulad din nung Philippine Climate Change Act na yun. At pinagsama sila. Yung House Bill na yun ay ang Climate Change Act of 2009. So, yung Senate Bill at yung House Bill, nung pinagsama sila, yun yung naging Climate Change Act of 2009 o ang RA 9279. Oh yeah. Tapos, feeling namin yun lang naman ata yung natitira dun sa proseso na yun. Kaya sana naman nakatulong kami ni Low Green dito. Maraming salamat po, Senador Litong Lapid at Senador Low Green Legarda. Back to you guys. maraming salamat, Astor. Ngayon, lumako naman tayo sa susunod na report. Sapat na ang nalalaman natin. Oras na para gumawa ng desisyon. Pag-angkop sa pagbabago ng klima o climate change. Ano ang ibig sabihin nito? Hinubog ng klima ang ating pamumuhay nitong mga nakaraang panahon. Kaya anong bago sa pag-angkop sa climate change ngayon? Hindi ba dapat ay pagtuunan na lang natin ang mga suliranin gaya ng edukasyon, kawalan ng magandang trabaho at pag-unlad ng ekonomiya? Matagal nang nagbabago ang klima, tama yun. Ilang beses na nagkakaroon ng matinding taglamig at tagtuyot sa kasaysayan ng mundo.
Pero dahil sa walang habas na pagpapakawala ng ating mga industriya ng mga greenhouse gas, mas mabilis ang pag-init ng panahon dito sa daigdig. Kitang-kita na ang epekto ng pagbabago ng klima. Mas mabilis na natutunaw ang mga niebe, tumataas ang level ng karagatan, mapapansin ding mas dumarami na ang matinding bagyo o tagtuyot. Lahat ng mga ito ay mapaminsala sa ating kabuhayan at mga tahanan. Winawasak nito ang mga infrastruktura at nasisira ang komunikasyon at kalakalan. Naapektuhan rin ang pagbabago-bago ng klima ang mga gawaing pangkaunlatan na pilit nating pinalalakas para iangat ang katayuan ng mga mahihirap at salat sa buhay. Tama mga kaibigan, nandito na ang climate change. Pabago-bago na ang panahon. Nasa ating mga kamay kung tuluyan itong lalawig sa buong mundo. Sapat na ba ang pagbawas natin sa mga carbon emissions? Hindi sagot ang pagpigil sa carbon emissions sa suliranin natin sa climate change. Sobrang dami na ng greenhouse gases kaya hindi agad-agara ang pagbalik sa dati ng klima. Mas tamang habang pinabawasan natin ang greenhouse gases, umaangkop naman tayong lahat sa climate change. Pero paano naman natin gagawin yun? Hindi natin natitiyak kung anong magiging klima sa hinaharap. Dahil ang pagbabago ng klima ay nakasalalay rin sa magiging desisyon natin. Kailangan pa ba nating makasiguro sa kahihinatnan ng ating bayan dahil sa climate change para makagawa tayo ng angkop na desisyon? Hindi! Gumagawa tayo ng desisyon batay sa ating mga karanasan, datos at pananaw, kahit na hindi tayo nakatitiyak kung ano ang ating magiging kinabukasan. Kaya kahit hindi tayo lubusan nakatitiyak sa magiging pagbabago ng klima sa hinaharap, meron na tayong sapat na kaalaman para kumilos ng tama. Pero ano nga ba talaga ang kailangan nating gawing kakaiba? Unang-una, dapat lagi nating isaisip ang epekto ng climate change sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mga tinatayang pagbabago ng klima o climate projections ay hindi nangangahulugan ng mga konkretong strategiya, pero maaari natin ito maging gabay sa pagpaplano. Dapat isaalang-alang natin kung paano maapektuhan ng climate change ang mga planong pangkaunlaran, mga pulisiya at proyekto, at kung paano rin maaaring palalain ng mga ito ang pagbabago ng klima. Isang posibleng epekto ng climate change ay ang pagbabago ng pag-ulan. Maaaring maging sanhi ito ng tagtuyot at pagbaha, minsan sa isang lugar lamang. Kaya dapat ay isipin natin kung paano gumawa ng land use plan na maaaring iangkop sa mga hamon ng panahon. Anong klaseng pag-angkop ang maaaring ilapat para hindi gaano ang epekto ng tagtuyot at sobrang pag-ulan sa kabuhayan ng mga Pilipino? Ang mga lungsod sa gilid ng karagatan ay maaaring makaranas ng pagtaas ng level ng tubig. Ano ang dapat gawin ng mga urban planner upang gawing matatag ang mga syudad laban sa tsunami, storm surges at baha? Ano ba ang pamantayan sa pagpili ng adaptation option? Dapat klaro ang mga ito, nasusukat at tanggap ng publiko. Maaaring gamitin ang mga basehang ito upang malaman kung ano ang mas dapat unahin. Kahandaan sa pagbaha, pagsasaayos ng mga kanal, o ang pagpapanumbalik ng mga bakawan. Isang proseso ang pag-angkop sa nagbabagong klima, kaya kailangan laging pinag-iibayo ang kahandaan. Laging isinasama dapat ang pag-angkop sa mga usaping pagpaplano. Maraming mga impormasyon naman sa mga babasahin sa internet, gaya ng sa CI GRASP website. Kailangan bawasan natin ang pagbuga ng greenhouse gas at umangkop tayo sa climate change. At kailangan ng ating sama-samang pagkilos ngayon na. Ipaunawa natin sa lahat ang climate change at ang halaga ng pag-angkop ng buong lipunan. Ito ang mga unang hakbang sa pagiging handa. Tandaan, mas mabuti ang maging laging handa. Sabi nga ng marami, nasa huli ang pagsisisi. Marami na tayong karanasan. Ngayon na ang oras para umangkop. Klima. Narinig kita. Kung makita mo ang aking kapaligiran, sobrang wasak na wasak siya dahil sa bagyong Batong. Ito itong bubong na nilipad ng bagyo, kahoy na galing sa pundasyon ng bahay na nilipad ng bagyong Batong.
sobrang daming nawasak na tahanan at pamilya dito. Ito po, meron akong makitang biktima ng bagyong Batong. Kausapin po natin siya. Kuya, kamusta naman po kayo? Hinanod ng bagyo yung mga anak ko. Dalawa sa mga anak ko, nalunod. Yung asawa ko, nabagsakan ng semento ng bahay namin. Ako na lang titira ngayon dito sa mundo. Yun yung pakiramdam ko ngayon. Walang makain. Walang mapagtulugan. Walang karamay. Kuya, ito, munting tulong mula kay Clima Sanchez. Sinelas, para initan ng iyong malalamig na mga paa. Divisoria ba to? Hindi ko alam, pero sana naman makita mo ang iyong kapalaran. Maraming salamat. Walang anuman. Para sa ABS. Mabubuting kalooban dyan. Sana mapagtantuhan yung tulungan kami. Hindi lang ako, kundi yung mga iba pang taong nasalanta ng bagyo. Yung mga nawalan ng kapamilya, ari-arian. Nanawagan po ako sa inyo, ABS-CBN pa. At yan po mga kaibigan, isa sa testimonyo na gaya sa isang bagyo. Sa biktima ng bagyong Batong dito sa Maynila. Hello, good evening everyone. I'm Mr. Astorm Aralio, and I'm currently here with Mr. Mark McLovin from USAID. Hello. Mr. Mark, can I ask you something? Sure. What can you say about the havoc wreaked by Typhoon Batong? So as you can see, the typhoon has caused great devastation to the metro. And it's really sad and depressing to see that a lot of people passed away because of lack of preparedness and lack of implementation of the rules on the Climate Change Act. Okay. So, next question. What can you say about the act, the Climate Change Act? What can I say is the Philippine government should take action. Should not be passive with the act, and because here in the USAID, what we do is we help different governments in formulating the Climate Change Act and to be very active about it. Like, let's say we help build concrete and climate-proof houses, and also we help the farmers and other businessmen in producing products that would not harm the environment. Good answer. Can I ask you? Sure. I'm Mr. Aston. I'm Jason. Hi, Jason. And climate change is quite problematic nowadays. Do you agree? I agree. Yes. And in what kinds of action do you think can our government, the Philippine government, do to help mitigate and be prepared for the worst? Better planning, I guess. Better planning. Thank you. And now, back to you, Klima and Nolly. Maraming salamat, Astor. Ngayon, lumako naman tayo sa susunod na report. Climate change is quite evident nowadays. There has been a gradual change in temperature and climatic patterns. The government has established the National Climate Change Action Plan to serve as the guideline in the actions to be taken in combating climate change. We have conducted seminars so that people, especially the youth, will have a knowledge about climate change, and we are exerting efforts to produce climate change, including infrastructure, climate responsive health sector, water governance and management, climate responsive agriculture, and integrated ecosystem-based management.
narito po tayo ngayon sa isang conference meeting ng dalawang climate change commissioners ng galing sa Climate Change Commission. Tara, pasok tayo. Good evening po. Good evening. Good evening. Mr. I'm Harrison Rogelio. And I'm Mary Ann Lucille Ferry. You can call me Harry. Hello, Harry, and hello, Ma'am. Mary Ann. Hello, Ma'am Mary Ann. Pwede mo ba magtanong? Sige. Ano po ang may papayo ninyo tungkol sa implementasyon ng Climate Change Act of 2009? Okay, sige. So the recommendations and the strategic plan action are anchored to the government's climate reform agenda through a framework that includes 3 pillars. So the first pillar is strengthening the planning, execution, and financing framework for climate change. So under that is create a champion group to establish coordination between the CCC or the Climate Change Commission and oversight agencies. Kasi yung climate change act din natin, bago pa siya, diba? Kaya yung second ating pillar ay enhancing leadership and accountability through monitoring, evaluation, and review of climate change policies and activities. So yun, siyempre kailangan natin palakasin, strengthen the annual CCC review, CCC review of the climate change policy. Climate change policy, change, implementation, to increase accountability, tapos to generate na rin lessons para matutunan natin ano ba yung mga pinakamagandang mga paraan para gawin ang ating mga programa. Hindi lang yun, kailangan din natin mag-create ng champion group to establish coordination between the Climate Change Commission and oversight those agencies. So the third pillar is building capacity and managing change. So ano yun? Person? Siyempre, mayroon tayo pang weak institutional capacity, mga low public awareness na nag-i-impact talaga sa climate change at nalilimit yung bisa ng ating mga programa at mga proyekto. Kaya ano yung kailangan natin gawin dito? And hindi lang yan, ina-incentivize din natin yung generation of knowledge and facilitate the sharing of knowledge to overcome the significant capacity gap in oversight agencies throughout departments and at the LGU level. So, may iba ka pa bang tanong? Wala na po ngayon. Wala na po ata ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Mary and Harry. Sir Harry. Back to you guys. So, ano yung masasabi mo sa recommendations? Okay lang. Okay, sana makatulong siya para higit na ma-improve yung existing laws natin regarding the climate change. So, meron na lamang po tayo 23 days. Yan, excited na!